Amen. Praise the Lord. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you. My co-preacher, beloved brother Marshall. Mga kapatid, tayo po'y manatiling nakatayo at tayo po'y sama-samang dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilan magpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Amin po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, narito kami bagong lahat, kung saan man kami nasumpungan sa lahat ng aming pagkulang, pagkamali, pagkasala, nasambit, ng naisip na isagawa na hindi naging kaaya-aya sa iyo. Patawarin mo kami, dakilang Diyos. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos, sa bawat bahagi ng panambahan, sa iyong paglangis. Mahal na Panginoon, lalong higit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, nagpapatunay na ikay aming kasama sa tuwing kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, na kung saan, dakilang Diyos, narito sa huling bahagi namin pananambahan, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng ibanala at makapangyarihang salita, ikaw siya magpala sa ganang akin, mahal na Panginoon. Tunay na wala akong magawa, wala akong sapat na karunungan, patuloy ako umaasa sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw ang maglagay ng tamang kataga sa aking mga labi, na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon. Hallelujah, buksan mo ang pangunawa ng lahat ng tagapakinig. Daluyan mo ako, dakilang Diyos, ng espiritual na pagpapala, mahal na Panginoon, sa bawat tagapakinig, dakilang Diyos. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo. Inaangkinta namin ang katugunan na aming dalangin, at sama-sama na po naming sinasaway ang lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway, mga hadlang, cast out, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At mga kapatid, kayo po ay makabalik na po sa inyo pong mga kanya-kanyang kinaupuan. At tayo po, mga kapatid, ay bago ang lahat. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, there is Jesus Christ. We give double honor and respect to our dearly beloved, honorable parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved, honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and also dearly beloved, honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved visitors, beloved brethren, and all beloved live webcast viewers. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganito po ba ang ating sounds? Amen. Dinig po ba dyan sa likod? Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, narito tayo upang ating sasambahin ang ating dakilang Diyos. Kakatagpuin natin ang Kanyang Santong Espiritu at upang ating makamtan ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Nagalak ang inyong bang lingkod, mga kapatid, sapagkat muli akong naparito sa inyo pong lugar dito sa Binangunan Outreach. Dati-rati ay napapakinggan ko lang, mga minamahal, ang inyo pong lugar dito sa Binangunan. At ngayon ay narito ako, pangalawang pagkakataon, na kayo aking makasama. Nagalak ang inyong bang lingkod. Amen? Masaya ang inyong bang lingkod. Kayo po ba ay masaya, mga minamahal? Ang lahat ng masaya magsabi ng praise the Lord. Amen. Dapat lang. Sapagkat mahalaga habang naglilingkod tayo sa Diyos, lagi tayong masaya. Bakit? Pinagpala ka ng Diyos. Amen.
Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon na ito dapat, mga kapatid, ay dapat nating pagbubulayan. Dapat nating ipagpapasalamat sapagkat isa tayo sa nakakilala sa Diyos, sa tunay na Diyos, at atin siyang pinaglilingkuran sa Espiritu at sa katotohanan. Narito tayo ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Sa ating pong pag-aaralan, pag-aaralan ng bigyan po natin ng pamagat, past, present, and future. Past, present, and future. Sa Tagalog, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Amen? Past, present, and future. Nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ating pong basahin ang mga unang talata po na ating pong pag-aaralan. Amen. Sa aklat ng Isayas, Kabanatang 43, talatang 18 hanggang 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon yaoy lalabas. Hindi baga ninyo nalalaman na yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Pilipos, Kabanatang 3, talatang 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inaabot, datapat isang bagay ang ginagawa ko. Ninilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. God bless you po, mahal na kapatid, sa pagbasa ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga banal na salita. Mga minamahal, sa buhay ng tao, mayroon siyang past, present, and future. Amen? Amen. Mapag-Kristiyano man siya o hindi, mayroon siyang nakaraan. Mayroon din siyang kasalukuyang buhay. At mayroon siyang kakaharapin sa hinaharap. Sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal, ito ay bagay na dapat nating maunawaan na yung paglilingkod natin sa Diyos, ito po ay paghahanda natin sa mga bagay na darating. Amen? Amen. Yung mga bagay, mga minamahal na nakaraan, ito po ay matiling alaala na lang sa bawat isa sa atin na kung saan ang ibig sabihin, yung dati nating buhay makasalanan, yung ating ginagawa noon ay pawang ito ay nakaraan na lang sa ating mga buhay. Na kung saan, mga minamahal, yung ating kinakaharap ngayon o sa kasalukuyan ng ating buhay, ito yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At ito, mga minamahal, ang pagtatrabaho natin ng ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Mapalakpakan ba natin ang ating mahal na Panginoon? Kaya dito, mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, na kung papansinin natin, ang sabi niya, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon yaoy lalabas. Hindi baga ninyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen? Ito ang gagawin ng Diyos, mga kapatid. At ito ang ginawa ng mahal na Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya. Amen? Mula ng ating makilala ang ating dakilang Diyos, siya na ang kumikilos sa ating buhay, mga minamahal. Lahat ng ating mga gagawin, lahat ng ating mga desisyon sa buhay, wala tayong ibang pinagsasanggunian, mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos. Pawang ang mahal na Panginoon lang, ang kalooban ng Diyos, ang siya nating gabay, mga minamahal, habang tayo ay nabubuhay dito sa daigdig. Amen?
Amen. Sapagkat Diyos na ang masusunod sa ating buhay. Ganyan na tayo mga minamahal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, gumagawa ang Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya sa Apostol Pablo, mga minamahal, ang sabi niya sa Pilipos, Kapitulo 3, ang versikulo ay 13, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot, dadapwat, isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen? Bakit nasabi ng Apostol Pablo ang mga bagay na ito, mga minamahal? Hindi niya sinabing inabot niya na. Amen? Yung nais ng Diyos. Kundi isang bagay ang ginagawa niya. Siya ay nagpapatuloy, mga kapatid. Tinutungo niya ang hinaharap, mga minamahal. Ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Yung mga bagay na ayaw ng mahal na Panginoon, yung buhay niya dati, mga minamahal, ito ay kinalimutan ni Apostol Pablo ng tuluyan. Amen? Amen. Ganyan tayo, mga kapatid. Dapat ganyan tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kung mayroon man tayong bubulayin, kung mayroon man tayong alalahanin, mga kapatid, kung mayroon man tayong balik-balikan, hindi yung masamang gawa. Amen? Amen po ba? Wala tayong ibang babalikan, mga minamahal, iisipin kundi yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kung paano ginawa ng ating dakilang Diyos ang mga kamanghamangang gawa sa ating buhay na kung saan ang dating buhay natin ay binago ng Diyos. Ang ating mga taglay-taglay na mga karamdaman, ito ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Ngayon tayo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Naranasan natin na kumilos ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Kumikilos ang Diyos sa ating buhay sa tuwing tayo ay nanalangin sa mahal na Panginoon. Naroon ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Amen? Naranasan po ba natin to, mga minamahal? Amen. Totoo yan. Bilang mga tunay na mananampalataya sa mahal na Panginoon na kung saan habang tayo ay naglilingkod sa Diyos. Kaya ano ba ang buhay natin noon, mga minamahal? Ito ay atin lang babasahin, mga kapatid, upang malaman ng ilan. Ano ba ang buhay natin noon sa mga baguhan? Mga minamahal, kung mayroon man. Ano ba ang buhay na ito ay dapat mong talikuran at huwag mo nang babalikan? Nibulay ng iyong isip. Ni balik-balikan mo ating basahin. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng mga unang mga taga-Korinto, Kabanata 6, talatang 9 at 10. Ito po ang nasusulat. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya, kahit ang mga makiapid, ni ang mga mananamba sa Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga ng bababae, ni ang mga makiapid sa kapwa't lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtunghayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mamana ng kaharian ng Diyos. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 17. Ito po ang nasusulat. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. God bless you po, mahal na kapatid, sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Pinagsasabay-sabay natin, mga kapatid, para hindi tayo gahulin sa oras. Amen? Sa totoo lang, marami akong hinandang bersikulo. Kung hindi ko binawasan, baka abutin tayo ng gabi. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Amen, ha? Ganyan ang tunay ng mga Kristiyano. Parang ayaw nang umuwi. Amen? Gusto lagi sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ito pala, mga kapatid, ang dapat nating iwasan. Na kung saan huwag tayong madaya, mga minamahal, ng mga bagay na nakasulat sa Biblia.
Sapagkat sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Ang mga nabanggit dito, mga minamahal, sa unang Korinto Kapitulo 6, ang bersikulo ay 9 hanggang 10. Ito ang dati nating buhay. Amen? Maaring isa dito, mga kapatid, sa nabanggit ng ikalawang Korinto Kapitulo 6, ang bersikulo ay 9 hanggang 10. Maaring isa dyan, mga minamahal, ay naging buhay natin noon. Subalit, sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos, sa mga tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang buhay natin ngayon ay naayon na doon sa ikalawang Korinto 5:17, mga minamahal, na kung saan ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang sino mang na kay Kristo, siya ay magiging bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang buhay natin ngayon, mga minamahal. Tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo lumalakad sa gawang makasanlibutan, mga minamahal. Amen? Iba na tayo sa kanila na kung saan ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na huwag tayo magsiayon sa gawaing makasalibutan, kundi mag-iba tayo ng ating pag-iisip upang ating mapatunayan kung alin ang kaya-aya at lubos na kalooban ng ating dakilang Diyos. At salamat sa mahal na Panginoon sapagkat mayroong mga tao ng Diyos, mga minamahal, na nagpaunawa sa atin ng aral ng buong katotohanan, purong-purong ibanghilyo ng kaligtasan. Narito tayo ngayon, nakilala natin ang mahal na Panginoon nung napakinggan natin ang salita ng Diyos na dala-dala ng mga tunay na mga lingkod ng mahal na Panginoon. Ngayon tayo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay nagsasabing binago tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo naganap sa ating buhay, mga minamahal. Kaya ako, mga kapatid, sa inyong bang lingkod, masabi ko, mga minamahal, na totoo ang Diyos dito. Amen? Maaring ikaw, ako, tayong lahat magsasabi niyan. Amen? Sa mga tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kaya nating ipagsigawan sa lahat na tayo ay binago ng ating dakilang Diyos na buhay nating pinaglilingkuran, mga minamahal. Yun ang ating Diyos, makapangyarihang Diyos, mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Amen? Kaya sa atin, mga kapatid, yung past, sabi nga, past is past. Ang nakaraan ay nakaraan na. Amen? Dapat kalimutan. Amen. Yung mga bagay na hindi naayon sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mga bagay na kung saan sinasabing mga basura sa ating buhay, huwag na natin balikan, mga minamahal, kundi tayo magpatuloy sa kasulukuyan, maglingkod tayo ng tapat sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Hindi na sa dati nating buhay. Buhay makasalanan. Buhay malayo sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo ngayon, mga minamahal, ay lumalakad. Na lamang, lumalakad tayo, pawang sa kalooban ng Diyos. Ito yung ating present, mga minamahal. Ito yung ating kasalukuyan. Paglilingkod sa Diyos na wag nating tatalikuran. Huwag nating bibitawan, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, tandaan natin, hanggat gusto ng taong maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi niya itutulak ang tao, nais ng Diyos na siya ay maglingkod sa mahal na Panginoon, makakilala sa Diyos, mga minamahal, patuloy sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hindi sinasara ng Diyos ang langit, binubuksan ng mahal na Panginoon ang langit para sa lahat, mga minamahal. Amen? Amen. Yun ang Diyos, mga kapatid, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Yun ang Diyos na ating nakilala, ipinakilala sa atin ng ating mga minamahal na mamagulang sa mahal na Panginoon. Kaya kung mayroong mang mapalad, mga kapatid, walang iba, tayo. Ang kinin natin, mga minamahal. Kung mayroong mapalad sa sanlibutan, mga minamahal, hindi sila ang tunay na mapalad. Tandaan natin yan, mga kapatid. Amen? Amen. Bagamat masabi natin mayroon sila, mga minamahal, sa lahat ng bagay, subalit ang wala sa kanila, ang Diyos, mga minamahal, na nagbibigay ng tunay na kapayapaan, ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kagalakan, yun ang mayroon tayo na wala sila, mga minamahal. Amen? Ang kinin natin, mga kapatid,
ito ay magsisilbing kalakasan natin habang tayo, mga minamahal, ay naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Habang tayo ay naghihintay, mga minamahal, habang tayo, mga kapatid, ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi mo makikita ang iyong sarili na malalayo sa mahal na Panginoon kapag yun ay lagi nating iisipin. Amen? Hindi yung mga negative, mga kapatid. Lagi tayong positive. Amen? Sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya ano ang ating gagawin, mga minamahal? Dito tayo sa present, sa kasalukuyan, mga kapatid. Anong gagawin natin? Ating basahin. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 9, versikulo 4, ganito po ang nasusulat. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin, samantalang araw dumarating ang gabi na walang taong makagawa. Sa aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, ganito po ang nasusulat. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinapluluhan. Narito, ngayon ang panahon ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So ito, mga minamahal, ang dapat nating gawin. Para sa mga datihan, sabi rito, kinakailangan nating gawin ang mga bagay na iyong nagsugo sa akin, samantalang araw ay dumarating ang gabi na walang makagagawa, taong makagagawa. Amen? Amen. Na kung saan, mga minamahal, ang sabi ng ating mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, kung mayroon kang gagawin para sa Diyos, gawin mo na ngayon. Amen? Huwag mo nang ipagpapabukas, baka hindi mo na magawa. Amen? Amen. Kung nais mo magpakainit sa paglilingkod sa Diyos, ngayon mo gagawin yan. Habang may pagkakataon ka, gawin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kung nais mo, mga minamahal, na magpagamit sa panalagawain ng ating dakilang Diyos, sapagkat yan ay udyok ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mabubuting nasa ay pawang nanggagaling sa mahal na Panginoon. Inuudyokan ka ng Diyos. Kung mayroon kang dapat gawin sa banal na iglesia ng ating dakilang Diyos, yan ay udyok ng mahal na Panginoon na dapat mong gawin ngayon, mga minamahal. Amen? Samantalang araw pa, mayroon ka pang pagkakataon. Sabi ng ating mga minamahal na mamagulang sa mahal na Panginoon, ngayon mo gagawin yan. Amen? Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at pahinginig. Hanggat maaari, huwag kang magliban sa pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Huwag kang magliban, mga minamahal, sa pagkaloob, pagtatapat, mga minamahal, sa banal na gawain ng mahal na Panginoon ay ikasampung bahagi at handog. Maging yung pamumuhay natin ng may kabanalan. Amen? Yan ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, na kung saan kapag nagawa mo yan, ikaw ay isa o ikaw ay papalad sa lahat na mapalad sapagkat ang araw ng bukas, mga minamahal, ay hawak ng Diyos. Susunod sa iyo ang araw ng bukas. Ang ilalabas ng araw ng bukas ay pawang mabubuti para sa iyo na naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang nauukol na oras, ngayon ang nauukol na araw para sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang araw ng bukas, mga minamahal, bagamat sabi ng banal na kasulatan, hindi natin masiguro ang araw ng bukas sapagkat may mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo ay kapahamakan. Ang araw ng bukas ay hindi natin masigurado, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, huwag nating ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi natin nalaman ang ilalabas ng ibang araw. Subalit kapag tayo ay gumawa ng ayon sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, naroon yung ating pagsusumigasig sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang araw ng bukas ay hindi mo dapat ipangamba sapagkat mayroon tayong Diyos, mga minamahal, na may hawak ng araw ng bukas. Ibibigay ng Diyos sa araw ng bukas ang kasaganaan, mga minamahal, ang pagpapala na kanyang ipinangako sa bawat isa na matapat na naglilingkod sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga baguhan, mga kapatid, sa mga baguhan, kung mayroon man, ang sabi ng Biblia, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahong nauukol, mga kapatid, huwag nating ipagpabukas ang araw ng kaligtasan, ang kaligtasan. Napakahalaga ng kaligtasan. Kung narito ka ngayon na dumalo
Yan ay kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ikaw ay isa sa pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tatawagin ng Diyos. Paunlakan mo ang panawagan ng mahal na Panginoon, gaya namin na pinaunlakan namin ang panawagan ng ating dakilang Diyos. Ngayon, kami mismo ang magsasabi sa inyo na kayo ay pinagpala ng Diyos kapag tinanggap nyo ang mahal na Panginoon. Makakamtan nyo ang kapayapaan na inyong puso at isipan. Magkaroon kayo ng kagalakan na hindi may papaliwanag, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang Diyos dito ay makapangyarihan, buhay na Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang pagtitiis sa panahon ngayon, sa ating kasalukuyan, hindi yan maitutumbas sa bagay na darating sa atin. Basahin natin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwatiang mahayag sa atin. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 121, Kapitulo 7 hanggang 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal na dapat nating sampalatayanan. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat. Amen? May tumbas. Hindi ito karapat-dapat may tumbas sa kaluhatiang mahayag sa atin, mga minamahal. Dahil ang nangako dito ang ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Kaya sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, pansinin niyo, mga minamahal, habang ikaw ay nalalapit doon sa banal na gawain ng Diyos, habang palapit ka dito sa banal na gawain ng Diyos, taglay-taglay mo ang kabigatan ng iyong mga problema. Amen? Dumadanas ka ng pagsubok. Pagdating mo dito, habang ikaw ay nagtataas ng kamay, habang tinataas mo ang iyong kamay sa pagpupuri sa Diyos, habang pinapalakpak mo ang iyong makamay sa pagluwalhati sa ating dakilang Diyos, habang binubuka mo ang iyong labi sa pagsambit ng kataga ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, nariyan hindi mo mamamalayan, tumulo ang iyong luha, maramdaman mo ang pagkilos ng ating dakilang Diyos. Uwi ka na payapa, uwi ka na taglay-taglay ang katugunan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ito ang mayroon tayo bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, na kailanman hindi natin ipagpapalit, mga kapatid, sa anumang bagay dito sa daigdig. Kayamanan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Kayamanan natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung ginagamit tayo ng Diyos sa banal na gawain ng mahal na Panginoon sa iba't ibang ngagampanin sa banal na iglesia ng Diyos. Ito ay kayamanan natin, mga minamahal, na dapat ingatan natin sapagkat ito ay mayroong kaakibat na pangako, mga minamahal. Mayroon itong pagpapala, mga kapatid. Mayroon itong gantimpala, mga minamahal. Amen. Wag nating bibitawan, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Amen. Bumilang tayo ng taon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dekada sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sapat, mga minamahal, sapagkat habang hindi pa tayo binabalikan ng mahal na Panginoon, habang hindi pa bubalik ang ating dakilang Diyos, patuloy tayong maglilingkod sa mahal na Panginoon na may mainit na paglilingkod sa Diyos, na kung saan minimithi natin palagi na makapunta sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan ka ng Diyos, walang kapahamakan na darating sa iyo. Amen? Amen. Ang panganib ay naran sa paligid, mga minamahal. Subalit ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo,
mga minamahal. Ang mata ng Diyos ay nasa iyo. Ang kamay ng mahal na Panginoon ay aalalay sa iyo, mga minamahal. Amen? Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at hanggang sa magpakailanpaman. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Mayroon tayong katiyakan, mga minamahal. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, mayroong Diyos na mag-iingat. Mayroong Diyos na tayo ay pagpapalain sapagkat iyan ay pinangako ng mahal na Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka niya, talagang pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ganyan katotoo ang ating dakilang Diyos. Plus higit sa lahat, yung pangako ng Diyos, yung langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon, ang huling mga talata. Magsipaghanda ang ating mga minamahal na mga awit maging ng mga manunugtog. Hallelujah, hallelujah. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na maguli. 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ating kinabukasan, mga kapatid, magandang kinabukasan na hindi dito sa daigdig. Amen? Yung mga bagay na ating tinatamasa ngayon, mga minamahal, ay ito ay karagdagan lang. Amen? Bonus, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat. Yung makasama ka ng mahal na Panginoon sa langit. Yung marating mo ang langit, mga minamahal. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, mga minamahal. Doon ay wala ng pagluha. Doon ay wala ng kahirapan. Doon ay makikita mo na mukha ng ating dakilang Diyos. Doon ay puro kagalakan. Papahirin na ng Diyos ang mga luha sa ating mga mata. Doon, mga minamahal, mamumuhay tayo magpakailan-kailanman sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yun ang ating pinakaasam-asam, mga minamahal. Na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, babalik ang ating dakilang Diyos. Isa tayo sa mga kasama ng mahal na Panginoon. Kung dito sa lupa, maaari masabi natin, puro kahirapan na ating ranasan. Mayroong pag-uusig, mga minamahal. May pagluha, subalit, doon sa piling ng mahal na Panginoon, wala nang kahirapan. Wala nang pag-uusig. Doon ay puro kagalakan. Papahirin ng Diyos ang luha sa ating mga mata, mga minamahal. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Na tayo ay dadalhin niya doon. Na kung saan, nasaan ang mahal na Panginoon din tayo. Ipaghahanda niya tayo ng matatahanan doon sa langit. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon sa mga baguhan. Kayo'y aming inaanyayahan. Lumapit sa harapan, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Ngayon ang pagkakataon, ang panawagan ng Diyos, ngayon ang araw na naukol, ngayon ang araw ng kaligtas. Awitan natin ang